Magandang araw mga katinig. Welcome sa Tinig Kabundukan 98.7 FM. Ang inyong kagapay sa pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon at kasiyahan dito sa puso ng Kalinga. Ako si Emmanuel. Samahan niyo kami sa isang makabuluhan at masayang programa na maghahatid ng mga balita, musika at kwentong sumasalamin sa kultura at buhay ng ating mga kababayan. Sa matatayog na kabundukan ng Cordillera, matatagpuan ang Kalinga, isang lupain ng matatapang na mandirigma, makukulay na tradisyon at mayamang panitikan. Isa sa pinakamahalagang yaman ng kanilang kultura ay ang ulalim, isang epikong bayan na ipinapasa sa pamamagitan ng awit at pagkukwento mula pa noong sinaunang panahon. Ngayon, ating tunghayan ang isang bahagi ng makulay na kwento ng pag-ibig, katapangan at kultura ng Kalinga. Ang ganda pala talaga dito sa Kalinga. Parang buhay ang kasaysayan. At pansin mo, kahit modern ang panahon, buhay pa rin ang kultura nila. Narinig ko na ang ulalim daw ay inaawit noon ng mga matatanda. Tama kayo. Ang ulalim ay hindi lamang kwento. Isa itong alaala ng aming mga ninuno. Pwede niyo po ba kaming turuan tungkol dito? Makinig kayo at hayaan ninyong magsalita ang tinig ng nakaraan. Noong unang panahon, nakatakda ng ikasal sina Yao at Dulaw. Ngunit sa isang pistahan sa Madogyaya, nagbago ang lahat nang makilala ni Dulaw ang magandang dalaga na si Duliao. Duliao, tila mas maliwanag pa sa buwan ng iyong kagandahan. At ikaw naman ay matapang at marangal. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Dulaw, akong iyong nakatakdang pakasalan. Ngunit nalaigang pag-ibig ni Duliao at Dulaw. Ayon sa kwento, inalok ni Dulaw si Duliao ng nganga o betel nut bilang simbolo ng kanyang pagmamahal at pagtanggap. Kapag tinanggap mo ang nganga na ito, tinatanggap mo rin ang aking puso. Tinatanggap ko. Ngunit hindi tinanggap ng buong nayo ng kanilang pagmamahal. Nagalit si Yao at humingi ng tulong sa mga sundalong Espanyol upang hulihin si Dulaw. Hindi ko hayaang mapahiya ako. Kasama pala sa epiko ang bahagi ng kasaysayan noong panahon ng Espanyol. Oo, ipinapakita rin ng ulalim ang mga hamon at pagbabago sa buhay ng mga Kalinga noon. Dinakip si Dulaw at dinala sa sakbawan. Lumipas ang maraming taon ng kanyang pagkakabilanggo. Duliao, hindi ko alam kung muli pa tayong magkikita. Sa kabilang lugar naman, may isang babaeng nagngangalang Duranao na nakapulot ng mahiwagang nganga habang naliligo sa ilog. Matapos niya itong nguyain, siya ay nagdalang tao at nagsilang ng batang lalaking si Bana. Hindi ako matatakot kanino man. Ipagtatanggol ko ang aking pamilya at bayan. Si Bana ay isa sa mga pinakatanyag na bayani sa ulalim. Kilala siya sa kanyang lakas at kagitingan. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kultura ng Kalinga. Dinadayo ng maraming turista ang lalawigan upang makita ang kanilang tradisyonal na sayaw, gong music, paghahadi at tattoo art. Ang ganda ng mga inabi nilang tela. Ngayon ko lang na-realize na hindi lang pala tanawin ang kayamanan ng Kalinga. Kundi pati ang aming mga kwento, tradisyon at panitikan. Sa pamamagitan ng turismo at pag-aaral ng mga epikong tulad ng ulalim, mas maraming Pilipino ang natutong pahalagahan ang kulturang katutubo. Ang ulalim ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig at kabayanihan. Isa itong paalala na ang ating kultura ay buhay na pamana mula sa ating mga ninuno. Ipapangako ko po. Iukwento ko rin ang ulalim upang hindi ito makalimutan. Habang may umaawit, Habang may nagpapalaga sa kultura, Mananatiling buhay ang ulalim. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Tinig Kabundukan 98.7 FM. Ulalim ng Kalinga, Tinig ng Kabundukan. Ako si Emmanuel, hanggang sa muli. Mabuhay ang Kalinga.